Ayon sa mga salit-saling sabi ng mga tao na bagamat ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ika nga nila ay magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sapagkat siya ay makapangyarihan nga. Ngunit may katotohanan kaya na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng mga bagay? Ayon sa mga nakasulat sa Biblia ay mababasa natin na nagpapakilala ang Diyos kung sino siya. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Ang mga nakasulat na ito sa Biblia ay nagpapahayag ng mataas na kalagayan at kadakilaan ng isang Diyos kung sino siya mula nang walang pasimula, na sa pamamagitan niya ay siyang nagbibigay buhay sa lahat. Ni hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Sa pamamagitan ng Diyos, ang tao ay buhay at kumikilos, na siya rin ang nagtatakda sa tao ng kanyang kamatayan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang tao ay mamamatay, ngunit ang Diyos ay walang kamatayan. Na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Ang Diyos ay di nakita ng tao o makikita man, kundi ang kanyang anak na si Jesucristo lamang at ng mga anghel. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. Inihayag ng Diyos mula sa mga banal na kasulatan kung sino at ano ang kalagayan niya. At dahil ang Diyos ay makapangyarihan, ano ang kanyang mga kayang gawin? Alamin natin ang kanyang mga salita mula sa Biblia. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Ayon sa salaysay ng Diyos, siya ay gagawa. Sinong pipigil? Walang makapipigil sa Diyos. Tingnan ninyo ngayon na ako nga, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y ang sumusugat at ako'y ang nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Sa talatang ito ay nagpapakilala ang Panginoong Diyos na kanyang kapangyarihan at kaya niyang gawin sa mga kumikilala at hindi kumikilala sa Kanya.
Basahin natin ang ilang mga kasaysayan na kayang gawin ng Diyos sa mga laban sa Kanya at kung ano ang kaya niyang gawin bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga sa lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. At ako narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. At umulan sa ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At tumagal ang baha ng 40 araw sa ibabaw ng lupa. At lumaki ang tubig at lumutang ang sasakyan at nataas sa ibabaw ng lupa. At namatay ang lahat ng lamang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ang mga ibon at gayon din ang hayop at ang hayop gubat at ang bawat nagsisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa at ang bawat tao. Ipinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan mula sa lupain ng Ehipto dahil sa kanilang pagsalangsang at sa pamamagitan ni Faraon. Ganito ang sabi ng Panginoon, "Dito mo makikilala na ako ang Panginoon. Narito aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog at magiging dugo. At ang mga isda na nasa ilog ay mamamatay at ang ilog ay babaho. At ang mga Ehipsyo ay masusuklam na uminom ng tubig sa ilog." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa tubig ng Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga bangbang, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipunan ng tubig, upang mga maging dugo at magkakadugo sa buong lupain ng Ehipto, maging sa mga sisidlang kahoy at maging sa mga sisidlang bato." At ginawang gayon ni Moses at ni Aaron gaya ng iniutos ng Panginoon, at kanyang itinaas ang tungkod at pinalo ang tubig na nasa ilog sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kanyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. At ang isda na nasa tubig ay namatay, at ang ilog ay bumaho, at ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig sa ilog, at nagkadugo sa buong lupain ng Ehipto. At sinalita ng Panginoon kay Moses, "Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang iyong buong lupain, at ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay at ang iyong tulugan at sa iyong higaan at sa bahay ng iyong mga lingkod at sa iyong bayan at sa iyong mga horno at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan at lahat ng iyong mga lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay, pati na ang iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto." At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magkagayoy, tinawag ni Faraon si Moses at si Aaron at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon." At sinabi ni Moses kay Faraon, "Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod
at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. At kanyang sinabi sa kinabukasan, at sinabi ni Moses, mangyayari ayon sa iyong salita upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Moses, iunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magkaroon ng graniso sa buong lupain ng Ehipto na lumagpak sa tao at sa hayop at sa bawat halaman sa parang sa buong lupain ng Ehipto. At iniunat ni Moses ang kanyang tungkod sa dakong langit, at ang Panginooy nagsugo ng kulog at graniso at may apoy na lumagpak sa lupa, at ang Panginooy nagpaulan ng graniso sa lupain ng Ehipto. Sa gayoy nagkaroon ng graniso at apoy na nagniningning sa graniso at napakalakas na kailanmay hindi nagkaroon sa buong lupain ng Ehipto mula nang maging bansa. At sinalot ng graniso ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat ng nasa parang, maging tao at maging hayop, at sinalot ng graniso ang lahat ng halaman sa parang, at binali ang lahat ng punong kahoy sa parang. Sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng graniso. At si Paraon ay nagsugo at ipinatawag si Moses at si Aaron at sinabi sa kanila, ako'y nagkasala ngayon, ang Panginooy matuwid at ako at ang aking bayan ay masama. Dalanginan ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sukat na malakas na kulog at graniso at kayo'y aking payayaunin at di ko na kayo bibinbinin. At sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodoma at Gomora ay malakas at sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Nang magkagayoy, nagpaulan ng Panginoon sa Sodoma at Gomora ng asopre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. At ginunaw niya ang mga bayang yaon at ang buong kapatagan at ang lahat ng nangananahan sa bayang yaon at ang tumutubo sa lupang yaon. Ilan lamang ang mga bagay na ito mula sa mga nakasulat sa Biblia na kayang gawin ng Panginoong Diyos mula sa pagpapakilala niya sa kanyang kalagayan bilang makapangyarihan sa lahat. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ayon sa ilan lamang na ating mga nabasa mula sa banal na kasulatan, nakilala natin ang kapangyarihan ng Diyos, kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Ayon nga sa punto ng ating kwento, dahil ayon sa mga tao, ang Diyos ay makapangyarihan, kaya daw niya gawin ang lahat. Magagawa ng Diyos lahat ng naisin niya, ngunit isa lang ang hindi niya kayang gawin. Ayon sa Biblia, ito ay ang magsinungaling. Hindi magagawa ng Diyos ang magsinungaling. Basahin natin ang nakasulat sa Biblia bilang patunay. Sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ayon sa kwento, ang Diyos ay di makapagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin, o sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Gaya din ng Panginoong Hesukristo na kanyang sinasabi, ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa, na siya'y hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita
ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay iisa, na hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanilang bibig. Ayon sa ating mga nabasa mula sa Biblia, nalaman natin ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos, kung ano ang kaya niyang gawin at hindi niya kayang gawin. Hanggang sa muli, kapayapaang mula sa Diyos.